Ang bulong ng kapre. Hindi kailanman naniwala si Rafael sa mga kwento ng kanyang lola tungkol sa kapre, ang dambuhalang nilalang na naninirahan sa mga punong kahoy, naninigarilyo, at nanunukso ng mga naliligaw sa gubat. Tinatawanan lang niya ang mga pamahiin hanggang sa mismong gabi na nakita niya ito. Bumisita siya sa bukirin ng kanyang pinsan sa probinsya, isang tahimik na baryo sa gilid ng kagubatan. Isang gabi, matapos ang inuman kasama ang mga kaibigan, naglakad siyang pauwi mag-isa. Hawak niya ang cellphone bilang ilaw, tanging tunog ng mga kuliglig ang kasama niya sa dilim. Pagkatapos may narinig siya. Isang malalim, paos na bulong. Hoy! Saan ka pupunta? Nagmula ito sa taas. Nanigas ang kanyang katawan. Dahan-dahan niyang itinagilid ang tingin patungo sa isang matandang balete sa gilid ng daan. Sa mga sanga nito, may isang bagay, isang anino, nakaupo roon. Halos hindi niya makita ang anyo nito sa kadiliman. Maliban sa isang bagay. Dalawang pulang mata na nag-aalab ang nakatitig sa kanya. Isang mabahong amoy ng nasusunog na tabako ang pumasok sa kanyang ilong. Parang sumikip ang kanyang dibdib. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit parang naipit ang kanyang katawan sa isang panaginip na hindi niya matakasan. Halika ni. Umihip ang malamig na hangin, dala ang bulong na pumilipit sa kanyang pandinig. Parang umuusok ang paligid, unti-unting lumalabo ang kanyang paningin. Ang daan, ang mga puno, ang buong mundo, unti-unting nilamon ng kadiliman. Pagkatapos, isang kamay, mahaba, maitim, at may matutulis na kuko, ang bumaba mula sa sanga. Papalapit ito sa kanyang mukha. Napahiyaw si Rafael, biglang bumalik ang kanyang diwa. Napaatras siya, nadapa sa lupa. Agad siyang tumakbo, hindi man lang lumingon, kahit anong sigaw ang naririnig niya mula sa puno. Kinabukasan, nagising siyang pawis na pawis sa bahay ng kanyang pinsan. Galit siyang sinermunan ng kanyang tiyahin. Buong magdamag kang nawala. Natagpuan ka na lang namin sa may ilog bago magbukang liwayway. Nagtataka siyang tumingin sa kanyang balat, may mga bakas ng uling sa kanyang mga kamay at braso. At ang kanyang damit? Amoy sunog na tabako. Mula noon, hindi na muling lumakad si Rafael ng mag-isa sa gabi. Dahil sa pusod ng kagubatan, naghihintay pa rin ang kapre.